Ang dahilan po nito ay ang pagpasok ng mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang magsasaka at kasama ko ang marami na naming kapwa na araw-araw na nagpapakahirap, nagbabanat ng buto at naglaan ng aming oras, lakas at panahon upang makapagtanim at makapag-ani ng palay na siyang nagiging pagkain ng ating bayan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, unti-unti rin kaming nawawalan ng pag-asa at kinabukasan at kabuhayan. Ang dahilan po nito ay ang pagpasok ng mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa na ibinibinta sa ating mga pamilihan. Dahil sa dami ng mga produktong ito na pumapasok, nagbabago ang takbo ng ating kalakalan. Napakamura na lamang ang presyo ng aming inaaning palay. Hindi na ito sapat, tumutumbas sa halaga na ginugugol namin, ang aming ginugugol na puhunan. Pagod ang aming dinadanas at sa oras na aming inilaan. May mga pagkakataong mas malaki pa ang aming ginastos sa aming natatanggap kaysa aming natatanggap na kita. Kaya po marami sa aming mga kapwa magsasaka ang napipilitang tumigil na lamang. Tumigil na lamang sa pagsasaka. Hindi na ito kayang tuloy na ibibigay na sapat para sa kanilang pamilya. Bakit? Tila unti-unting nababawasan ang bilang ng mga lokal na magsasaka. Ayaw namin sa aming ginagawa, kundi dahil hindi na ito maging sapat upang aming ikabubuhay. Hindi po namin hinihiling na ipagbawal ang lahat ng mga produktong galing sa ibang bansa. Ang aming nais lamang ay makamit ang patas na pagkakataon at makatarungang presyo para sa aming mga ani. Nais namin maibigay ang tamang halaga sa aming paghihirap upang patuloy po rin kaming makapag-ambag sa pagkain ng ating bansa. At upang ang hanap buhay na ito manatiling buhay. At naipasa pa namin sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang aming kwento. Ito po ang aming katotohanan ng aming buhay bilang mga magsasaka. Sana mga kaprinsya, share niyo itong video, i-like at maraming salamat.